Nahaharap na sa ethics complaint si Congressman Bong Suntay dahil sa mga sexist remark kay Ann Curtis. Dapat daw parusahan ng kongresista lalo na at di niya pinagsisisihan ang kanyang ginawa. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Formal nang sinampahan ng ethics complaint si Quezon City 4th District Representative Bong Suntay dahil sa naging sexist at inappropriate comments nito tungkol sa aktres na si Ann Curtis noong hearing ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Pasado 10:00 ng umaga, dumating si former Gabriela Congressman Liza Maza sa House Committee on Ethics and Privileges kasama ang iba pang complainant na miyembro ng iba't ibang women's rights groups. Para kay Maza, nararapat lang patawan ng parusa si Suntay dahil nilabag umano nito ang iba't ibang batas na pumoprotekta sa mga kababaihan, tulad na lang ng Magna Carta of Women at Safe Spaces Act. Sa tingin namin, walang lugar ang ganitong kondukta ng isang halal na opisyalis ng gobyerno na mataas pa naman ang kanyang posisyon, nandito siya sa Kongreso, at kailangan na siya ay patawan ng disciplinary action ng Kongreso mismo. Ang Kongreso ay may responsibilidad at autoridad na gawin ito. Nilabag din anya ni Suntay ang rules of conduct bilang isang public official at hindi raw sensero ang mambabatas sa paghingi nito ng paumanhin dahil patuloy pa rin itong naninindigan na analogy lamang ang kanyang ginawa. Hindi niya ibinawi yung sinasabi niya na dapat na i-treat ni Miss Curtis na compliment yung kanyang sinabi. Wala siyang binawi sa sinabi niya. So pagpapakita lang ito ng kanyang attitude, yung pagtingin niya talaga sa kababaihan, na habang nagsasalita siya, lalong nabubulgar kung gaano siya kamacho. At mambabatas siya, pero siya ang kauna-unahan na lumalabag doon sa batas na kapatungkol sa kababaihan. Bagamat ayaw pangunahan ni Maza ang Ethics Committee, nais sana ng dating mambabatas na patawan ng mas mabigat na parusa si Suntay bilang siya ay isang public official. Pwede siyang suspendihin ng ilang linggo. Pwede rin na magmulta siya, pwede siyang mag-community service, magmulta siya at ibigay sa mga organisasyon ng kababaihan. Pinaiimbestigahan na rin ng Kamara sa Ethics Committee ang mga naging pahayag ni Suntay tungkol kay Curtis matapos maaprubahan ang mosyon ni San Juan Representative Bel Zamora sa plenaryo kagabi. I move to authorize the Committee on Ethics and Privileges schedule a meeting to first conduct a thorough assessment on the actuations and statements of Representative Jesus Bong C. Suntay relative to the question of privilege of Representative Ann Matibag. Second, to require Representative Suntay to appear in the hearing of the committee. Third, to immediately report to the House its findings and recommendations after the scheduled hearing. Kaya para kay Gabriela Portillo's Representative Sara Elago na sumama sa complainants ngayong araw, malaking tulong ang formal na pagsasampa ng ethics complaint laban kay Suntay. Nandito tayo para suportahan ang ethics complaint na ito ng mga leader kababaihan para mas mapalakas natin yung panawagan ng pananagutan. At itong mga leader kababaihan na ito, nagpapakita lang kasi na yung ordinaryong mga kababaihan, naghihirap na nga sa araw-araw, nakakaranas pa ng iba't ibang forma ng diskriminasyon at abuso, doble-doble ang pahirap. Patuloy din anya nilang itinutulak sa Kamara na isama ang public officials sa bawal bastos law para mas mapagtibay ang pagbibigay proteksyon sa mga kababaihan. Ang coverage kasi ng bawal bastos law, may malinaw yan na pamantayan sa government employees na may administrative sanctions. Paano naman kapag yung mga tao sa kapangyarihan, yung mga public officials, elected man o appointed, paano pag sila na mismo yung nagbitaw nitong mga sexist at misogynistic remarks? Kaya yan ang challenge sa Kongreso. Idiniin din ni Elago na dapat manatiling ligtas ang mga kababaihan sa lahat ng espasyong kinabibilangan nito, hindi lang ngayong National Women's Month kundi araw-araw. Para sa Agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. Mag-follow sa aming mga social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa pinakahuli at eksklusibong mga balita.